Alam niyo ba mga kuys na may nakagulat na revelasyon ng isa sa mga insider ngayon tungkol sa mga nangyayari sa likod ng Meralco? Si Coach Luigi napipressure na pala ngayon dahil every time na natatalo ang Meralco pinag-iinitan pala nila si Coach Luigi. Bakit gano'n nalang kasaklap ang nararanasan niya? At dahil nga dyan may narinig ako na kapag tatanggapin lang ni Nenad Vucinic ang alok sa coaching, bababa na raw agad si Luigi Trillo sa pwesto. Stephen Holt pinag-aagawan po ngayon ng malalaking teams dahil alam nila na bibigay din ng terra firma sa kanya at ang SMB po ay nakikiagaw na rin. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hindi naman pala manhead si Coach Luigi Trillo. Ayon kay Snow Badwa, nasasaktan naman si Coach Luigi sa buong staff dahil pinag-iinitan daw siya tuwing natatalo ang team nila. Aba, ibig sabihin pala, panay sisi ang lahat kay Coach Luigi Trillo. Kaya pala si Cliff Hodge at Chris Newsome may mga sinasabi na patago tungkol sa kanya na kapag hindi naman nasira, wag na lang daw ayusin. Nabanggit ko na ito dati na siguro kaya ito nasabi ni Newsome at Hodge dahil hindi nila nagustuhan ang nakakafatig na system nito at mukhang wala ngang improvement. Kung titimbangin ang side ng mga players niya, may karapatan naman silang magreklamo kasi kapansin-pansin din na natatalo lang ang Bolts ngayon ng mga lower teams at hindi ito ang usual na galawan nila. Kung sa bagay, may mga pagkakataon naman din na natatalo ang isang team pero itong Meralco, bibihira lang. May issue pala sa likod nito. Bali ang lahat nagsimula nung nawala si Coach Black at base sa nalalaman ko, mukhang si Coach Luigi ang atat na kunin kay Black ang pwesto. So binigay na nga ng management. Ngayon na medyo hindi maganda resulta, panay sisi silang lahat. Kung gayon, bakit ba nila binigyan ng coaching job si Luigi Trillo? Kung siya nga'y under observation lang, mas mainam na ipasa na lang yan. Sakto nga nabababa na raw sa pwesto ang tumatayong coach ngayon na si Luigi Trillo. Ang desisyon ay kung ayaw daw tanggapin ni Nenad ang trabaho kay Luigi, well kay Coach Luigi muna ang pwestong ito. Pero kung agad-agad nang bababa si Luigi, maghahanap ulit sila ng coach na galing daw sa UAAP. Hindi lang ako sigurado. Sa isang banda, hindi naman yata tama na pag-initan talaga ng buong team si Coach Luigi. May mga pagkakataon naman na natatalo kayo considering sa maraming factors. Minsan dahil sa turnovers, minsan dahil sa poor quality na execution. Kaya para mas timbang naman sa side ni Coach Luigi Trillo, hindi naman lahat isasalpak ang sisi sa kanya. Kasi kahit nga si Coach Black ang coach noon, hindi naman sila nagkakampiyon pero mas maganda lang ang resulta ng standings nila kumpara ngayon. At sa tingin ko rin, hindi na magtatagal si Coach Luigi Trillo dyan. Baka gagawin lang nilang consultant. Sino naman kaya ang bagong coach na posibleng ipalit ngayong season kay Coach Luigi Trillo? Tara, next update. Hindi ba't ang TNT planong kunin si Stephen Holt? Ang SMB din at makuha ang number 1 pick rookie na ito. Si Holt mga kuys gagawing panghalili kay Jason Castro pero sa SMB, gusto nila panghalili sa mga backcourts na may edad na gaya ni Chris Ross at Marshall Lassiter. Nabalitaan ko rin na magre-retiro na raw next year si Ross at gagawin daw siyang official na assistant coach ngayon. Si Ross ay active player pa naman kaya naghahanap muna ang SMB ng posibleng kapalit niya. Alam ko nasa isip nyo, SMC na naman. Bigay na lahat sa kanila. Pero kapag nakuha ng SMB si Holt, hindi naman po si Ross or si Marcio ang ibibigay ng SMB. Isa raw sa mga gwardiya nila pero hindi pa tinukoy. At balita ko kasama daw dito si Vic Manuel. Naku, injury prone na kasi si Manuel kaya napasama tuloy sa trade package. Naniniwala ako na base sa highlights na pinapakita ni Holt, hindi siya yung mabilis maka-adapt sa system pero kapag nakuha niya ang rhythm, grabe naman kung bumawi. Gaya nga ng sabi ni Chungson, mahihayin daw ito si Holt. Napansin ko rin na mabilis ma-pressure si Holt. Halimbawa, nasa higher team siya. Baka maapektuhan yung performance niya kasi mataas lang masyadong expectation natin. At yun ang kinakaban niya. Sino kaya ang mas nangangati ngayon na makakuha si Holt? Palagay ko kasi TNT. Kung narinig niyo yung interview ni Coach Shot, puro Stephen Holt ang bukang bibig niya. Base naman sa sitwasyon ng dalawang team, kahit mas maraming aging players ang SMB pero mas kailangan ng TNT ngayon si Holt. At mas magagamit siya doon kasi nga panghalili raw kay Mikey Williams. Ibig sabihin, hindi nila yan ibabangko. Mas mabuti pa nga na wag na lang mag-expect ang mga number 1 picks na manatili sila sa team na nag-drop sa kanila gaya nito. Pakiramdam ko, wala pang isang buwan matik na sa SMC teams na yan or sa TNT. Ano sa tingin nyo?